Sa ating mabuting balita ngayong araw ayon kay San Lucas, 10 ketongin ang lumapit kay Jesus para humingi ng grasya ng paghilom. Sa panahon dati at kultura ni Jesus sa Israel, pag may sakit kang leprosy o ketong, malamang sa malamang ang iyong sakit ay skin disease. May deformation sa mukha, may sakit sa balat, at ito'y nakakahawa kahit kanino man. Hindi lang sakit ang nagpapahirap lang sa mga ketong. Anong meron din? Ikaw ay hindi kasama na sa komunidad ng bayan ng Israel. You're already considered outcasts. So the 10 lepers approached the Lord, asked for healing, not only for them to get healed, but for them to be back and to be part again of their community. Sa ating mabuting balita ayon kay San Lucas, ang sigurado niyong pagdililay ngayong araw ay it is all about the importance of thanksgiving. Marunong magpasalamat sa Diyos. Panigurado ako, kahit sinong pari ang maghuhumilia ngayong araw na ito, ang pagdinilay ay nakatuon sa pamamaraan ng pasasalamat. The best attitude is gratitude. However, let me offer to you a different kind of reflection today. Sa pangwakas ng mabuting balitan ayon kay San Lucas, ilan ang bumalik na Samaritanong ketongin? Sa 10, ilan ang bumalik? Iisa. At tanong ni Jesus, 10 were cleansed. Were they not? Where are the other 9? 10 pinagaling ko, nasaan ang 9? At mga kapatid, kay Kristo, paalala sa atin ni Jesus, ang nawala, hinahanap. Ang mga nawawala, mahalaga. Ang hindi makita, hinahanap ng Diyos kahit magtago. 10 were cleansed, were they not? Where are the other 9? Specific si Jesus. Hindi niya sinabi, where are the others? Jesus said, nasaan ang 9? Marunong magbilang ang Diyos. Marunong magbilang si Jesus sa mga nawawala. Bakit natin hinahanap ang nawawala? Ano sa tingin ninyong sagot? Ang sagot, kasi mahalaga ito sa iyo. Hindi ka naman maghahanap kung hindi ito mahalaga sa iyo. Pagkagising mo sa umaga, nawawala ang iyong cellphone. Hahanapin mo agad, hahalugugin mo ang kwarto kasi ang cellphone ay mahalaga sa iyo. Pag ikay pumunta sa iba't ibang lugar at nawalang iyong pitaka, hahanapin mo ito kasi para sa iyo ang pitaka ay mahalaga. At ganoon din sa ating bansa, mga kapatid, kay Kristo, maraming nawawala. At ano ang nawawala? Kwarta ng bayan. Kaban ng bayan ang nawawala. Jesus is asking you right now, nasaan ang ninakaw ng bayan? Nasaan ang ninakaw na salapi na para dapat sa taong bayan? Kung hindi mo hinahanap ito, mga kapatid, kay Kristo, yung trilyon-trilyon na salapi na para sa taong bayan, ay Diyos mio, hindi ko alam kung mahalaga ito sa inyo. Kung hahayaan nyo lang, may ninakaw, may korupsyon, nawala ang kwarta, wala kang emosyon para sa iyo, baka hindi mahalaga ito. Ilang araw na, ilang linggo na,
nagdaranas ng iba't ibang kalamidad sa Pilipinas. Nagtapos na po ang panahon ng tag-ulan. Ang sumusunod naman po, panahon ng lindol. Araw-araw na lang may lindol. Di ba kayo nagtataka? At ano ang unang tinatamaan ng lindol? Ang unang tinatamaan ng lindol, infrastructure, building, mga bagay na pinatayo, at ang unang natutumba, alam nyo na, substandard, tinipid, yung iba, minulto. At ang tanong ni Jesus, nasaan ang dapat para sa bayan? Alam niyo po, ako po ay nag-aaral ngayon sa UST sa Manila. Mga kaklase ko po ay nagtatanong, ano yung mga salita sa Pangasinan? At ang una kong tinuturo sa kanila na salita ay ang salitang wala. Sasabihin ko, sa amin sa Pangasinan, ang ibig sabihin ng wala ay meron. May pera ka ba? Wala. Anong ibig sabihin nun? Meron. May pagkain ka ba? Wala. Anong sagot? Meron. Sa Pangasinan, ang ibig sabihin ng wala ay meron. At kahit walang-wala tayo, meron at meron at meron tayo. Mga kapatid kay Kristo, maliban na magpasalamat tayo sa Diyos, marunong din tayong maghanap. At hahanapin natin ang dapat nating hanapin para sa taong bayan. Kung hindi ka naghahanap ng para sa iyo, na nakalaan dapat sa iyo, bahala ka, baka hindi ito mahalaga. We ask the intercession of Our Lady, Blessed Virgin Mary, to help our country to find what is missing, to seek what is lost that is meant for our country. Ang nawawala, dapat hanapin. Ang niwala at nawawala, dapat ibalik.